Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayon. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo sa awa ng Diyos ay nako, thanks God it's Friday. So nagpamasahe ako kanina ng bonggang-bongga kasi talagang sobrang sakit ng katawan ko. Kanina nagturo ako 6 hours doon sa isang school, grabe. Talagang kulang na lang lagnatin ako ng bonggang-bongga. Alam mo yun, yung parang grabe talaga. Kaya kanina yung nagla-live kami ni RJ, sobrang wala akong energy nun. Sobrang grabe. Talagang gusto ko talagang matulog. So, yon. Tapos ngayon, nagpamasahe nga ako. Kaya ganyan yung mata ko. Kasi galing nga ako sa masahe. Tapos, 2 hours talaga. Yung alam mo, yung kulang na lang banatin niya talaga yung mga yung mga buto-buto ko. Feel good, yun yung naramdaman ko. Yung pag minamasahe ka talaga, parang yung daloy ng dugo, ang ganda. Oo. So yun, kaya ako talaga, as long as possible, gusto ko twice a month nagpapamasahe ako. Kasi parang yung, alam mo yun, yung mga stretch, na i-stretch ka ng ng todo, ganon. So, yung mga pagod na na mga muscle, napipisil ng bonggang-bongga. Ang sarap pa naman nila magmasahe dito. Ako talaga gusto ko talaga yung Thai massage. Kasi yung Thai massage, masakit siya pero after nung grabe ang ginhawa. Kasi talagang binanat-banat talaga yung mga buto mo. Yung mga tinataas-taas pang ganun. So, winner. So, para sa akin, gusto ko talaga yung masahing ganun. So, parang lumabas nga yung yung sipon. Yung alam mo yun, yung daloy kasi ng dugo. Ganda. So, yon. So, eto na. Diyos ko, sabing ganun, ano daw. Si Atisa daw ay parang nag-downgrade nga dito sa Cosmo. And then, si Chelsea Manalo naman, parang confident yung Miss Universe organization na ilaban talaga sa Miss Universe. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung ako tatanungin ninyo, syempre I love Chelsea Manalo. Gusto ko yung beauty niya. Yung beauty niya kasi may something na parang charm talaga. Yun talaga. Sabi ko nga sa inyo, kapag yung charm, yung beauty, magandang tignan. Yung, hindi siya yung physically na beautiful talaga, pero yung charming niya nandoon. Pero kasi kung beauty ang pag-uusapan, syempre at least Manalo talaga yung pinakamaganda. So yun, nakakapanghinayang kasi parang sinira ni Mama J yung pangarap ng mga bakla na maipadala ito si Atisa sa Miss Universe. Pilit kong iniintindi kung bakit ganun yung nangyari sa Miss Universe. Kasi sa totoo lang, parang kung iisipin mo, parang ano ba, may mekos-mekos ba talaga dito? Kasi kung iisipin mo, napaka-imposible na ganun yung nangyari. But ako kasi, malinaw sa akin na ang bawat babae o ang bawat tao, may destiny kasi talaga siya. So, ang pagkapanalo ng Miss Universe ay isang destiny. So, kung destiny mo talaga mangyayari to, tingnan mo si Michelle D, di ba? Nung nakaraan, unang laban niya, nag-first runner-up lang siya. Tapos yung pangalawang laban niya, nag-Miss Universe. So, parang kung iisipin mo, baliwala yung pagkatalo niya nung una, pagkatapos yung pagkabalik niya na ipanalo niya. So sana si Atisa Manalo ay bumalik nga sa Miss Universe. So kung ako tatanungin ninyo, sa totoo lang yung Cosmo, sobrang downgrade siya doon. Sobrang ano ba, parang bakit ganun yung koronang ibinigay sa kanya, pwede naman supranational. So doon sa mga naguguluhan, para maintindihan lang ninyo ng maigi, ang Cosmo kasi is a bagong pageant. Hindi to yung Cosmo na nilabanan ni Meji noon ha. Ano to Cosmo International. Yung kay Meji is Cosmo World. So ngayon, ang akin, si Atisa, ang kauna-unahan na kandidata ng Pilipinas na ilalaban natin dito sa Miss Cosmo International. Ang maganda dito kasi malaki yung chance kasi na manalo ni Atisa Manalo. Tapos ang price dito is 100,000. So ayun yung parang nakikita kong dahilan kasi parang si Mama J parang naisip niya fit talaga si Atisa Manalo for Cosmo for this time. Kasi kapag kinuha yun ni Atisa, ang laki ng chance ni Atisa maipanalo yung pageant. And then, malaki din yung chance na mapag-usapan sa Pilipinas yung pageant. And then, nandoon din yung factor na
talagang yung pageant na 'to ay pupuwede talaga na na lumaki because ang kauna-unahang reyna ay si Atisa kung sakaling mananalo dito. So, yung lahat ng potential kasi na possibility na pwede kasi ma-promote 'to ng maigi sa Pilipinas lalo na kung ang candidates natin ay napakalaki, gano'n. Kaya inilagay natin dito si Atisa kasi kung ilalagay siya sa Miss Universe, hindi yung mapag-uusapan yung Cosmo kung sino yung ilalagay doon, 'di ba? Tapos, ang isa pang dahilan kung bakit si Atisa tinanggap tong Cosmo kasi magko-compete na siya this coming September 15. So, ilang buwan na lang yung ipe-prepare niya sa sarili niya. And then, maganda kasi this year yung competition niya. At plus, nandoon ito sa factor na kung ano man ang maging resulta, halimbawa manalo siya dito. So, hihintayin niya lang yung next year and then pwede siyang magbalik sa Miss Universe sa taong 2026. O, diba? So, at that time, ngayon kasi is 26 years old lang si Atisa. So, 28 years old si Atisa kung sakaling sasali uli sa Miss Universe. Pero kung hindi siya mananalo dito, pwede si Atisa bumalik sa susunod na taon. So, actually, pwedeng makadagdag kasi sa profile din ni Atisa Manalo ang pagkasali niya dito sa Cosmo at kung ano man yung kahihinatnan neto. Ang maganda neto ay talagang, alam mo yon yung parang may ano si Atisa na may chance pa si Atisa na makalaban sa Miss Universe, di ba? So, kung tutuusin, magandang ano to kay Atisa. Yes, yung iba iniisip nila downgrade, pero kasi pag nanalo naman dito si Atisa, syempre mas malaking pera and then mas malaki yung chance na, alam mo yon na mailaban niya pa yung sarili niya sa Miss Universe. Kasi naniniwala ako pag nagbalik si Atisa manalo, kaya niyang manalo. Yung performance ni Atisa, yung nakita natin performance niya, grabe, sobrang winner talaga. At nakita natin yung performance niya na pang Miss Universe. Sabing ganun, alanganin daw itong si Chelsea Manalo para sa competition ng Miss Universe. Alam nyo guys, hindi ko rin masabi kasi dala-dala kasi ni Chelsea Manalo yung sass factor ng Philippines. And then doon kasi pwede niya kasing magamit yon para sa laban niya sa Miss Universe at para makapasok siya sa semifinals. Pero totoo, ando doon yung pwede tayo talagang ma-El Tocuyo ngayong taon na to kasi hindi natin alam kung gugustuhin ba ang Black Beauty ng Pilipinas ngayon dito sa Miss Universe, kung ang owner ba o yung may-ari ba ay kayang i-accept yung ganito. Plus, nandoon kasi ang Mexico kasi meron tayong sumpa dyan na nai-El Tocuyo tayo taon-taon kapag dito ginagawa yung pageant. So, hindi natin alam kung i-break ba yan ni Chelsea or talagang mati-thank you girl tayo this year. So, ako, para sa akin, kesa yung ganun yung isipin natin, siguro mas maganda talaga ang gawin natin ay supportahan natin ng todo itong si Chelsea para, alam mo yun, yung kanyang kumpiyansa ay lalong mas madagdagan dahil alam niya grabe ang suporta sa kanya ng buong sambayan ng Pilipino. And then, pwede din yung kumpiyansa niya mas ma-boost pa talaga ng bonggang-bongga para ilaban niya talaga ang Pilipinas. So, ganun lang din yung iniisip ko. Kesa naman kasi na pag-usapan pa natin na wala sayang mga negative dito sa pageant, pero wala na tayong magagawa. Nakakapanghinayang sa Atisa kasi parang abot kamay niya na eh. Kaya lang kasi guys, malinaw kasi yung nangyari na hindi niya to destiny. Doon naman sa nagsasabi, akala ko ba kaya manalo ni Atisa Manalo kasi sabi ninyo. Oo, nandoon at nakita naman natin na inilaban talaga ni Atisa Manalo. Pero kasi ando doon din sa part na destiny kasi talaga ang kalaban nila dito. Kung para sa kanya to, di para sa kanya. Kaso hindi para sa kanya. Kaya wala tayong magagawa. Basta ang importante ay naputungan siya ng corona at ilalaban siya sa mga susunod na laban dito sa international pageant. So, ako happy na rin ako. So, doon naman sa para sa supranational, hindi nga nga tinanggap yun kasi nga, ang supranational ay lalaban pa sa susunod na taon. Imaginein mo, ang tagal pa nanghihintay ni Atisa Manalo para
ano dito sa ilaban ng sarili niya sa supranational. So sayang din naman talaga yung panahon, 'di ba, kung iisipin mo. Kaya okay na rin yung nangyari at siguro may plano nga ang Diyos para kay Atisa Manalo. And then tignan natin in the future kung ito ba si Atisa Manalo ay matutupad ang pangarap na makasali sa Miss Universe. So yun. So ano lang, laban lang, and then ngayon suportahan natin si Bulacan, si Chelsea Manalo, at suportahan din natin si Atisa Manalo sa kanyang laban sa Miss Universe ngayong taon na to. 'Di ba? So, si Chelsea at saka si Atisa, parehas naman silang matagumpay. At naniniwala ako na kaya ni Atisa na ipanalo ang Miss Cosmo. So, nakakaloka. Ngayon pa nga lang, di ba, pinag-uusapan na natin yung Cosmo kasi she's Atisa Manalo. So, talagang nandoon talaga na part ng strategy talaga yung nangyari ngayon. Kasi kung iisipin mo, hindi naman pag-uusapan ng todo yan kung hindi si Atisa Manalo. Ngayon, pinag-uusapan siya. At syempre, lalo pang aabangan yung laban niya talaga sa Miss Universe. Diba? So, yun, nakakaloka. Nawindang din ako ng todo-todo. Anyway, wala na tayong magagawa. Just support na lang yung mga queens kasi sila ngayon yung mga bagong reyna na lalaban at magkukumpit sa international pageant. At kasama nga dyan, syempre, si Atisa Manalo. So, yon, kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!